dampot na lang, nasa presidente na si VP Sara Duterte. Di ba, kung totoo man, di umano na nagdodroga si Bobong Marcos. Oh. Kung nagdodroga man yan, pwede ma-overdose siya na isang araw. Pag na-overdose siya, sino magiging presidente? Di si VP Sara Duterte. Nagdodroga ba siya? Totoo, nagdodroga siya? Tanong lang. Di ba mga reaksyon? I mean, if I was in the palace position, baka gusto ko rin ma-execute. But ang problema nga, that's why in-address ko yun sa human rights. Kahit ayaw na ayaw nyo kay Duterte, kahit you detest Duterte, di ba? Hindi ba dapat yung due process at yung availability of legal remedies? That's why nga ang dami nating kilalang, one was a senator. Hindi! Senator Cayetano, ang human rights, ginagamit lang niya sa mga NPA, mga namatay na mga addict, mga pusher, mga hold-upper, kidnapper, at pag sila'y namatay, kailangan human rights. Gagana yung human rights dyan. Pero doon sa mga law-abiding citizen, katulad ng mga pinatay ng mga NPA, mga pinatay ng mga addict, yung mga na dinali ng mga addict, ginahasa, yung mga in-hold up ng mga addict, yung mga yon hindi pwedeng magkaroon ng human rights sa ano yun, hindi kasama sila, hindi sila kasama sa human rights. Ang kasama sa mga human rights, sa nakikita ko, yung mga kriminal. Dapat mayroong due process para sa kanila. Pero sa mga lumalaban sa mga kriminal, katulad ng Pangulong Duterte, ay hindi kailangan ng human rights sa kanya. Ang kailangan sa kanya, walang due process, walang human rights, wala siyang right. Kasi, bakit niya sinusupil ang mga kriminal? Di ba mga reaction? Alright, reaction to be based. Nagbabalik reaction. Ito po mga ka-reaction ha. Brother Edwil D. Sabala. Ito, nagsalita na po ha. Pakinggan po natin ha. Spokesperson po ng Iglesia ni Cristo. Patungkol po ito sa kidnap ni Pangulong Duterte. Ito po, pakinggan po natin ha. Nang mag-rally po ang Iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa, at malamang ay naaalala nyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinauukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, nangyari yung mga nangyayari ngayon. Hindi naman po natin may tatatwa ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Magulo. Tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan po, we come to the crux of the matter. Yes po, opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ng Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saganang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba.
Yan po ang posisyon natin. Ayun. Naku po ito po. Ito po ang sinasabi natin mga ka-reaction, kung ano na po ang nangyayari dyan sa loob ng iglesia ngayon. Kasi po mga ka-reaction, nakikita po natin nasa martial law na ba tayo? Yan ay katanungan lang ng karamihan. Kasi ang nangyari po ay warrantless arrest. Warrantless arrest at nasa kampo pa ng militar. Di ba? Sa Camp Crame, Air Force ba yun o AFP? Di po ba mga ka-reaction? At ang nangyari po mga ka-reaction, di umano, ayon kay BP Sara Duterte at kay Executive Secretary Medialdea, isa pong extra, anong tawag doon? Extrajudicial rendition o sa maikling pananalita, isang kidnapping ang nangyari. Di ba pag nagkakaroon na po tayo ng tinatawag na warrantless arrest, ay nangyayari lang po yan mga ka-reaction sa isang bansa na under martial law or dictatorship. Ito po mga ka-reaction Di ba? Doon po sa nangyaring hearing kahapon sa Senado na pinangungunaan na walang iba kundi ang kapatid ng presidente na ngayon ay nangangarap ma-re-elect. Sabi nga ni Senator Bongo, lahat ng yan ay parang wala ng kabuluan. Di ba? Nagtatawanan lang yung mga pinatawag nila O pakinggan po natin ito mga ka-reaction pakinggan natin ito. At pag-usapan natin maya-maya at mag-comment kayo sa comment section kung ano ang nangyayari sa loob ng iglesia ngayon. Di ba? Ito po mga ka-reaction Dumalo rin sa pagdinig ng Senado si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng video conferencing. Humihingi siya ng paliwanag sa Armed Forces of the Philippines sa pananahimik nito sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gusto ko na sumagot ang Armed Forces of the Philippines kung bakit nila pinayagan na mangyari ito. Because under the law, the Presidential Security Command is in charge of the security of former presidents. So bakit nila hinayaan na mangyari ito sa isang dating Pangulo ng ating bayan? Depensa naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Nasa Villamor Air Base lamang sila para sumuporta sa Philippine National Police at bilang pagsunod sa mga proseso ay bahagi ng tungkulin ng Armed Forces alinsunod sa konstitusyon. Alam niyo, ako kay Gibo itong si Gibo. Tsaka yung lahat ng Armed Forces of the Philippines na dapat ay pumuprotekta sa mga former president. Na pinabayaan nilang madala doon sa ibang bansa. Ano ba yung punoprotektahan ninyo? Anong klaseng konstitusyon? Kaninong konstitusyon ang pinoprotektahan ninyo? Armed Forces of the Philippines. Sinong may-ari ng konstitusyon ang pinoprotektahan ninyo? Naaayon ba sa, ito, mga katanungan lang to naaayon ba sa konstitusyon na meron tayong di umano sa working judiciary system sa Pilipinas na pinabayaan natin na ilipad ang isang former president sa ibang bansa litisin. Ito ba'y naayon sa ating konstitusyon? AFP, PNP, ito ba ay naayon sa ating konstitusyon? Di po ba mga kareaksyon? Ngayon, parang si Bonjig. Pakinggan natin. Naghahanda na ang Department of Justice sakaling ipatawag sila ng Korte Suprema sa oral arguments kaugnay ng petitions for habeas corpus ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ito ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kasunod ng pagtanggi ni Solicitor General Menardo Guevara na katawanin ng gobyerno bilang tugon sa mga naturang petisyon. Naniniwala rin si Remulla na nasa jurisdiksyon na ng International Criminal Court ang dating Pangulo. Taliwa sa
iginigiit ng mga anak ni Duterte na humihiling na ibalik agad sa Pilipinas ang kanilang ama. Kabilang ang DOJ sa mga respondents ng mga petisyon. Nauna na rin ipinaliwanag ng kagawaran na dumaan sa legal na proseso ang pag-aresto sa dating Pangulo. Di ba? Ano to? ABS-CBN to eh. Legal na proseso ang pagkaka-aresto sa ating Pangulo. Legal na proseso yun. Legal na proseso, wala na, hindi mo na pwedeng i-invoke yung Article 59 na nagsasabing kailangan dumaan muna dito sa ating local court bago ilipad ang isang akusado. At saka wala ng jurisdiction. Ang usapan dito ay wala ng jurisdiction, mga kareaksyon. Hintayin na lang natin kung anong mangyayari ha. Kasi kung ang Pilipino ang nagdala doon sa The Hague upang litisin, kung ang mga Pilipino ang nagreklamo patungkol dyan sa EJK na yan at tinatawag nilang crimes against humanity, kung ang mga Pilipino ang nagdala sa kanya doon, pwede rin siguro mga Pilipino rin ang uugot doon no? Di ba? Alangan naman lilitisin nyo na wala naman nagrereklamo. Di ba? Ngayon mga kareaksyon, kanino problema yun? Sabi ni Remula, ay under the International Criminal Court jurisdiction. Wala na tayong magagawa. Imposibleng wala kang magagawa, kapwa Pilipino mo yan. Kung ikaw ang nagdala doon at kaya mong dinala doon, naniniwala ko, kaya mo rin ugutin. Ugutin doon. Dito po, bubudulin pa itong si Mr. Kaufman. Pakinggan po natin itong reporter na ito. Hindi ko po alam ito kung sa mga bayarang media po itong reporter na ito eh. Legally detained daw, legally detained. Dito susupalpalin po ni Kaufman, ang defense counsel po ng ating Pangulong Duterte. Pakinggan po natin ha. Mentioned that as far as you're concerned, the former president is legally detained. So that's your... Illegally detained. O di ba? Sabi ng reporter, legal daw ang pagkaka-detain. Lilituin pa niyang itong si Kaufman. Tatagalugin ko po lahat na sasabihin ni Kaufman ha. Uuwi po ang Pangulong Duterte sa lalong madaling panahon. Dito po sa pagkakaintindi ko kay Cayetano at dito kay Kaufman. Pakinggan po natin ha. Ito, pakinggan natin. As far as you're concerned, the former president is legally detained. So that's Legally daw. Ano sabi po? your... Illegally detained. Yun. Illegally detained. illegally. Yeah. Yes. So you and the president were already able to tackle, more details about the case yesterday. I Well, in the first few days, I'm helping the former president with his humanitarian needs and concerns. I'm helping him settle in here because things at the International Criminal Court do take some time, unfortunately. I wish it was speedier than it was, but it isn't. And so at the present moment in time, I'm concentrating on that aspect, helping him settle in. Oh, okay, but not the aspects of the case itself. I'm not going Yet. to even go into the substantive aspect. Yeah. O di ba? Mga bayaran ng mga yan, mga bayarang media ba yan? Tanong lang, yung bang mga nagsasalita sa likod ng camera kayo mga bayarang media? Legally daw, legally. Tapos ibabalita nila, sabi nung Kaufman, sabi nung counsel ni Duterte, legal daw ang pagkakadetain. Ganon ang gusto nilang ipalabas sa tanong niya. Legally detained. Ito po, pakinggan muna natin si Cayetano ha. Pakinggan natin si Cayetano. Pwede pong umuwi ang Pangulong Duterte sa lalong madaling panahon dahil illegal po ang pagkaka-aresto niya. At sinasabi nilang moot and academic na, wala nang kwenta yung iniinging habeas corpus ng anak o mga anak ng dating Pangulong Duterte. Tingnan natin ha. Assuming that the Supreme Court favors yung petition for habeas nila Pulong, sino yung i-compel ng SC, local, sa mga PNP, ibalik si Duterte, parang gano'n? So what happens kasi sa habeas corpus, diba? They ask you to produce the body. Correct. And then they ask you to justify bakit mo dinitain. So in this case kasi, ang sasabihin ng PNP obviously is that they had a warrant, they served it, then dun sa warrant, dalhin sa Hague, so sinakay nila sa aeroplano. So as far as factual, I think, diba, that's on record. So what's left for the Supreme Court to do, diba, is to, kasi kasama nga dun sa petition, at least yung nakita ko sa TV, diba, and to prevent the ICC. So yung decision dun. So
we could say in a sense it's moot and academic dahil nandun si Presidente, but in a sense naman na there are other warrants that can come. Do we, di ba, for whether it's for Moving forward. for Senator Bato or the others. So, do we want to be guided or hindi? Di ba? So that's Kasi kung hindi, we have to review all of our treaties. Kasi what if it's another court who suddenly comes here, and then mag-people's arrest ka, eto warrant, eto, sinakay ko sa aeroplano, dinala ko doon. So, sir, in your perspective, mooted na yung habeas? No, I'm just saying that if ever yun ang maging pananaw, hindi pa rin kasi nga others could be involved. Ayoko lang pangunahan ng Supreme Court, di ba? Kasi sila, but I'm just saying na personally for me, di ba, if I was arguing there, I would still want guidance. Even if you say na naisakay na sa aeroplano. So yung decision ng Supreme Court, sir, if ever, is for the future arrests not itong KPRD. If the O, di ba? Ang sinisingit po neto, yung gagawin ng Supreme Court wala nang saysay kay Pangulong Duterte. Ang gagawin ng Supreme Court ngayon dito sa tinatawag nilang habeas corpus ay para kay Bato na lang, kay Albayalde, kay Bongo, sa mga di umano'y naka warrant pa diyan sa ICC. Di ba? Yun ang gusto nilang dikdikin kay Cayetano na kung saan ito ipapaliwanagay ni Cayetano. Ha? Ako sa pagkakaintindi ko po sa pagsasalita po ni Cayetano at itong si Kapman, ang legal counsel ng Pangulong Duterte, mayroong posibilidad na mapapahiya ang mga animal na yan. Tingnan po natin The Supreme Court, for example, says hindi lawful yung pagsakay na sa aeroplano and they have to pass the court. It will have persuasive effect. So Tama. now, the government now and the DFA will be forced to make representation sa ICC na mali yung arrest. And ICC is supposed to, core values nila is human rights. O, di ba? Yung core values nila is yung member state nila to respect the local laws. So even if humiwalay na tayo, I mean, we left the ICC, they have to respect that. So but I said it could be persuasive. Diba? Kasi it's not like, for example, the US na kung may properties dito yung ICC, i-sanction mo, kunin mo, or hindi naman ganon. But may persuasive effect yan. Just to clarify the word persuasive, can you elucidate on that? Yung tinatawag na di ba, na hindi parating might is right. Sometimes yung right is also might, di ba? So kung may Supreme Court decision, aside from President Duterte being able to plead that sa ICC, di ba, the DFA, yung member states ng ICC, we can also lobby them and say na mali, di ba? So hindi naman ibig sabihin invalid yung warrant nyo. Ibig sabihin dalhin nyo yung warrant nyo sa local court, let them validate and let them. That's what I'm saying sa human rights activists at hindi ko nila lahat, di ba? Na di ba kayo na nagsasabing two wrongs doesn't make a right. Wrong, do not, ano ba sinasabi parati ng human rights activists, di ba? The means does not justify di ba? The end does not justify the means, di ba? So, just because you want a drug-free Philippines, hindi pwedeng extrajudicial killing. And I agree with that, di ba? So, ganun din kay Duterte. Just because you want him to be brought to justice, hindi pwedeng wala siyang due process at hindi pwedeng wala siyang they did not give him the opportunity sa legal remedies niya, di ba? One, they did not allow all of his lawyers there. Two, he did not give the lawyers enough time. Tama! Diba, nakita mo si General Torre, 8 o'clock na, 8:30 na, sabi niyo 8 to make the pleadings. Okay, di ba kasi the reason why the Constitution provides na may lawyer ka para the legal remedies are available to you. Tama! Unang-una, hindi pinapasok lahat ng lawyer. Tama. Secondly, nakita mo naman, hinahablot yung lawyer niya, kinakausap. So, assuming that his 1 or 2 lawyers who were there were enough, did we give them enough time to go to court? Yun! And third, did we give the court enough time to decide? It's hassle, Alam niyo po si Torre Diwata at itong si Marbil at lahat po ng mga sangkot dyan sa krimen. Kasi kung sinabi po ni BP Sara Duterte na isang kidnapping yan, tsaka ni ES Mijaldea ay isang kidnapping, krimen po yun. Di ba? Hindi ako nagsabi noon na kidnapping. Ang nagsabi noon ay si BP Sara at tsaka si ES Mijaldea. So kung kidnapping yun ay isang krimen yun, ay marami pong hahabulin ng batas.
Di natin alam kung kailan. Di ba dahil isang kembot na lang nasa presidente na si VP Sara Duterte. Di ba kung totoo man, di umano na nagdodroga si Bobong Marcos. Oh, di ba? Kung nagdodroga man yan, pwede ma-overdose siya na isang araw. Pag na-overdose siya, sino magiging presidente? Di si VP Sara Duterte. Nagdodroga ba siya? Totoo, nagdodroga siya? Tanong lang. Di ba mga kareaksyon? I mean, if I was in the palace position, baka gusto ko rin ma-execute. But ang problema nga, that's why in-address ko yun sa human rights. Kahit ayaw na ayaw nyo kay Duterte, kahit you detest Duterte, di ba? Hindi ba dapat yung due process at yung availability of legal remedies? That's why nga ang dami nating kilalang, one was the Senate. Hindi! Senator Cayetano, ang human rights, ginagamit lang niya sa mga NPA, mga namatay na mga addict, mga pusher, mga holdupper, kidnapper, at pag sila'y namatay, kailangan human rights. Gagana yung human rights dyan. Pero doon sa mga law-abiding citizen, katulad ng mga pinatay ng mga NPA, mga pinatay ng mga addict, yung mga na dinali ng mga addict, ginahasa, yung mga in-hold up ng mga addict, yung mga yon hindi pwedeng magkaroon ng human rights sa hindi kasama sila, hindi sila kasama sa human rights. Ang kasama sa mga human rights, sa nakikita ko, yung mga kriminal. Dapat mayroong due process para sa kanila. Pero sa mga lumalaban sa mga kriminal, katulad ng Pangulong Duterte, ay hindi kailangan ng human rights sa kanya. Ang kailangan sa kanya, walang due process, walang human rights, wala siyang right. Kasi, bakit niya sinusupil ang mga kriminal? Di ba mga kareaksyon? Huwag mong bigyan ng human rights yan, bawal yan, kay Daro. So, diba? That's why personally, hanga ako kay Rene Saguisa. He took on so many cases where no one would take on that kasi talagang karumal-dumal yung crime, ang baho ng tanggapin yung kaso. Sumausa na rin talaga. Anong theory niyo? What happened to the bridge? I'll not have a theory. I'll base on the facts talaga. Diba? Thank you, sir. But I mean, kasi yung theory, di ba? But obviously, di ba? Obviously, something grave went wrong. And, and after seeing yung report ni Jessica, so it's not one bridge. So, and I don't have any confidence dun sa explanation na binigay ng DPWH that other bridges are safe. But that's why I'm just saying it now because I don't want people to... Kaya lang, usapin bridge na yan. Huwag natin ituloy yan. O, Kaupman, pasukin mo na Kaupman ha. Ito mga kareaksyon, Englishin po ni Kaupman ito. Tatagalugin po natin ito. Kada English niya, tatagalugin ko ha. Huwag po kayong maiinip. Ako ba na mahirapan nito? Asa ba yun? Sir, you were... okay. Yes, You were saying, sir? Good afternoon, Philippines. I hope to have some announcements today regarding the composition of the defense team. Meron daw siyang announcement. Yung defense team daw. Obviously, everything that I do is subject to approval by Her Excellency, the Vice President. She has a very important role in this case. She herself is a lawyer. She fully understands the state of the game here in The Hague. And obviously, I'm consulting her on everything that I do. So who will be forming the defense team? I'm afraid you're going to just have to wait and find out. But it's within the day. Announce it. Lots of suspense, but be patient. Hindi raw, suspense. Patience. Kailangan natin ng patience. Masarap ba yun? Kinakain ba yung patience? We said that she will not announce only the head of the legal team, but not to preserve the privacy of the rest of the That team. might be the case, but whatever I do is always subject to the approval of my client. All right. But just to clarify, that it's within the day. We expect this within I the day. expect it by the end of the week that we'll have some names, yes. All right. But will there be Filipinos? I'm always working with Filipinos, and I anticipate that there will be Filipinos in due course as well. I'm here to constitute primarily the international side of the team, former President Duterte. So are we tapping the services also of the Office of the Legal Counsel? No, there's no need for that.
no need. So it's No, I mean, even if this was a legally aided case or a privately funded case, there's no need for the OPCD. I think that's the unit that you're referring to. That's right. They're a very important unit at this court, but they provide logistic assistance, administrative assistance, but they don't provide substantive assistance to any team at the court, whether it be legally aided or privately funded. Okay. Okay, so that will be limited to 3 counsels only, and then a case manager and investigator. That depends on what type of case and what type of funding we're using at the end of the day. What I can say that there are many supporters who I'm sure would gladly give out of their own pockets to ensure that the former president will return to the Philippines as soon as possible. The vice president was saying a while ago that they will do all means to be able to bring the president back to the Philippines after elections or prior to the elections. Why not? That's his country. What would be the That was where he legal? was born. Why should he not go back? So I mean, as far as I'm concerned, he's being illegally detained here, and he should go back to the Philippines as soon as possible. so that will be a Sabi niya, kailangan, as soon as possible. Bansa niya yun, dapat siyang umuwi. Oh. May chance po tayo dito. route to be able to bring him back. You will be filing petitions or appeals to bring him back to the Well, I Philippines think you're prior trying to to the draw me confirmation. on the chronology on when I'm intending on introducing an application for interim release. Interim release is part of the course at this institution. In nearly every case, an application for interim release is submitted. I'll file it when I feel it appropriate. When you said that supporters are willing also to help out of their pockets, did people reach out to you also about it? I was making a general observation. Okay. All right. But nobody has committed yet. You're trying to draw me once again. No. People How was- love the former president, and I'm sure that they would pay out of their own pockets in order to ensure that he has right. the proper defense. Is this the first time you've encountered the president also? This particular case only? In this particular case, this is the first time, but I'm experienced here at the ICC, and I'm frequently asked to help people who are brought before this institution. All right. How was he yesterday? He's in good spirits. I've told you that right from the start. Sir, So- we but are he's better. FW versus Filipino working. Can we do crowdfunding? I'm not going to comment on funding. Yeah, nothing. All right. Sir, you mentioned that as far as you're concerned, the former president is legally detained. So that's your Illegally detained, Oh, not di legally ba? detained. illegally. Illegal. Yes. Di ba? Di ba? Lumulusot pa yun eh. Lumulusot ka pa eh. Sinabi na ang illegal eh. Tapos, gusto mong mapasabay na legal? Legal ang pagkakadetain ngayon? So you and the president were already able to tackle, more details about the case yesterday. I assume. Well, in the first few days, I'm helping the former president with his humanitarian needs and concerns. I'm helping him settle in here because things at the International Criminal Court do take some time, unfortunately. I wish it was speedier than it was, but it isn't. And so at the present moment in time, I'm concentrating on that aspect, helping him settle in. Oh, okay, but not the aspects of the case itself. I'm not going Yet. to even go into the substantive aspect. Yeah, no, without saying. And certainly not with you guys. Yes, yes. Oh, okay. Sorry, sir. Yeah, sorry. Our apologies. Yeah, but sorry. Yeah. Not to you. Yeah, but yesterday you mentioned that you will be discussing the nature of the case. Kasi gusto nyong magsalita yan para yung narrative ninyo ay mailagay doon sa, tama lang. Legal naman pala ang pagkakakulong ng Pangulong Duterte. Yun ang gusto ninyo sabihin, yung narratibo ninyo. Na gusto ninyo sabihin niya ni Kaufman. Pero hindi pwede yan, Brad. Yes, to the, when you to said the president. So you've already discussed it initially. Touched on the general parameters of the case. But as I General. told you, I'm not going to disclose the Yes, strategy we understand. or exactly what goes on between attorney and client. But your client is also a lawyer and a prosecutor before. So Yeah, and an extremely good prosecutor as well. Perhaps he can teach these court how to prosecute a few cases. How did he respond to the discussion of the nature of the case? I'm not going to answer. You're trying to draw me an attorney-client privilege. Why should I tell you that? Right. That is our responsibility then. I'm just kidding. Are you going to publish it? No. Yeah, you have a pretty long visit every time, like around 2 hours. So Why not? That's my How- duty. but That's yeah, my as a obligation. counsel, right? Yeah. How long does it Responsible usually lawyer. I take? want to see my client as much as I can. All right. The vice president also mentioned a while ago that she will be meeting with the co-counsel. Another one. Once again, the vice president makes her own
comments. Everything that I do is subject to communication with and approval of my client and his daughter. Okay. Thank you very much. Thank you very much, sir. All right. So, ang pagpapaliwanag po dun, mga kareaksyon, talagang gagawin po ang lahat ni Kaufman para ipakita sa ICC na ang ginawa nilang pag-aresto ay illegal at hindi naaayon sa human rights. Kaya dito mga kareaksyon, nararamdaman ko, uuwi ng maaga ang Pangulong Duterte dito. Sinasabi nila September, yung unang hearing September, tingnan natin yan mga kareaksyon.